Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 70 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang huling pagsubok para sa hari ay isang matinding hamon na maaari lamang malampasan sa pamamagitan ng sariling lakas ng katawan. Sa Gwanghwamun, nagmistulang guho ang buong lugar habang ang Absolute Throne ay nakatayo sa gitna at ang mga natitirang hari ay naglalaban para sa karapatang angkinin ito. Ang mga kalahok ay sina King of Beauty Min Jae-won, ang Maitreya King na si Cha Sang-kyung, ang Supreme King na si Yoo Jong-hyuk, at ang Neutral King na agad na nagtaas ng kanyang mga kamay at piniling umiwas sa labanan. Dahil dito, tatlo na lamang ang natirang nag-aagawan sa trono. Sa karaniwang sitwasyon, matatapos sana ni Yoo Jong-hyuk ang laban sa loob lamang ng 1 minuto. Ngunit sa huling pagsubok, ang lahat ng kanilang stats ay ibinaba sa level 1-0 at ang kanilang mga skills at stigmas ay isinara, kaya napilitan silang umasa lamang sa kanilang pisikal na lakas at karanasan sa pakikipaglaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinalakay ni Cha Sang-kyung si Yoo Jong-hyuk. Ngunit kahit malakas ang naging sipa ni Yoo Jong-hyuk, hindi ito nagdulot ng inaasahang pinsala dahil sa limitasyon ng kanilang stats. Napansin ni Min Jae-won ang pagdating ni Kim Dok-ja, at matapos ang maikling pag-uusap ay naghanda siyang lumaban, bagaman inamin niyang mas gugustuhin sana niyang hindi sila magkatunggali. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nagkaroon ng kalamangan si Yoo Jong-hyuk. Bagamat hindi niya magamit ang kanyang mga skills, lalo namang bumilis at lumakas ang kanyang mga pag-atake dahil natuklasan niya ang tanging butas sa patakaran ng pagsubok, ang kakayahang gumamit ng mga coins upang pataasin ang kanyang mga stats. Habang ang lahat ng iba pang paraan ng pagpapalakas ay ipinagbabawal, pinahihintulutan pa rin ng sistema ang paggamit ng coins. Ipinaliwanag pa ng Intermediate Dokaebi na karapatan ng mga incarnation na gamitin ang mga coin na pinaghirapan nilang makuha, kahit pansamantala lamang ang dagdag na lakas. Dahil dito, patuloy na pinataas ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang fisike, agility at strength. Samantala, agad na naunawaan ni Cha Sang-kyung at Min Jae-won ang kanilang malaking kawalan sapagkat halos naubos na ang kanilang mga coin sa mga naunang labanan. Si Yoo Jong-hyuk naman ay may malaking naipong coin mula sa pagdaan sa iba't ibang hidden scenarios. Sa tulong ng mga pansamantalang pagtaas ng kanyang stats, mabilis niyang natalo si Cha Sang-kyung. Nang makita ni Min Jae-won na wala na siyang pag-asang manalo, pinili niyang umatras at mag-abstain sa labanan, kaya naiwan na lamang sina Yoo Jong-hyuk at Kim Dok-ja bilang huling magkatunggali. Nagharap ang dalawang magkaribal habang nakatutok ang kanilang mga espada sa isa't isa. Dahil hindi nila magamit ang kanilang mga skills, kinailangan nilang umasa sa kanilang pisikal na kakayahan at sa dami ng coins na maaari nilang gastusin. Maingat na tinantya ni Yoo Jong-hyuk ang lakas ni Kim Dok-ja at binalak na gumamit lamang ng sapat na coins upang matiyak ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, hindi niya alam na may hawak si Kim Dok-ja na humigit kumulang 80,850 coins, ang pinakamalaking halaga sa buong Seoul. Habang nakangiti, walang pag-aalinlangang ibinuhos ni Kim Dok-ja ang napakalaking bilang ng kanyang mga coin upang itaas ang kanyang strength mula level 1-0 hanggang level 100. Gumastos siya ng kabuuang 72,000 coins at tuluyang nalampasan ang limitasyon ng isang tao. Dahil siya ang unang nakapag-abot ng 3 digit na antas ng strength, ginawaran siya ng espesyal na achievement at tumanggap ng karagdagang 30,000 coins bilang gantimpala. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagtataglay ng napakalaking puwersang kayang baluktutin maging ang espasyong nakapaligid sa kanya. Bago pa man makapag-invest ng karagdagang coins si Yoo Jong-hyuk, isang suntok lamang ang pinakawalan ni Kim Dok-ja. Ang lakas nito ay nagdulot ng tunog na tila pagsabog at pinalipad si Yoo Jong-hyuk na parang bolang tinamaan ng bat.
Paulit-ulit siyang tumama sa mga hindi nakikitang hadlang sa paligid ng arena bago bumagsak sa lupa matapos tumalbog ng ilang ulit. Nabahala si Kim Dokja at agad siyang lumapit upang tiyaking buhay pa ang kanyang kalaban. Laking gulat niya nang makitang mulat pa rin ang mga mata ni Yoo Jong-hyuk kahit halos wasak na ang kanyang katawan at dumudugo na siya. Dahil hindi maaaring gamitin ang recovery skill, nasa panganib ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, idineklara ng sistema na wala nang kakayahang lumaban si Yoo Jong-hyuk at opisyal na ipinahayag na nalampasan ni Kim Dokja ang lahat ng pagsubok ng Absolute Throne. Nawala ang lahat ng pansamantalang stat boosts, inalis ang mga limitasyon sa mga hari, at iba't ibang reaksyon ang ipinakita ng mga constellation, may humanga sa kanyang tagumpay. Samantalang ang iba ay nabigo at nagalit dahil nawala ang pagkakataon ng kanilang mga sinusuportahang hari na makamit ang mas mataas na antas ng narrative. Bagamat hindi inaasahan ang naging resulta, napilitan ang Intermediate Dokkaebi na tanggapin ang panalo ni Kim Dokja at naghanda itong ipahayag sa buong Seoul na siya na ang bagong may-ari ng Absolute Throne. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kim Dokja bago pa man gawin ang anunsyo. Habang papalapit siya sa makinang na gintong trono at nakatingin sa kanya ang lahat ng constellation, tinanong muna niya kung ano talaga ang kapangyarihang ibinibigay nito. Ipinagmalaki ng Dokkaebi na ang sinumang upo sa trono ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa sangkatauhan at magiging isang makapangyarihang nilalang na walang sinuman sa mundo ang makakalaban. Dahil dito, napuno ng inggit ang mga taong naroroon. Sapagkat iyon ang gantimpalang matagal nilang pinagsikapan. Ngunit nanatiling mapagduda si Kim Dokja. Kinuwestiyon niya kung posible bang magkaroon ng ganoong kapangyarihan nang hindi nilalabag ang batas ng plausibility. Ang kanyang mga tanong ay ikinabahala ng Intermediate Dokkaebi na nawalan ng pasensya at inutusan siyang umupo na lamang sa trono upang matapos na ang senaryo, habang nagbabantang sisirain pa ang trono kung magpapatuloy siya sa pagtutol. Sa labis na pagkagulat ng lahat, mahinahong tumanggi si Kim Dokja at buong tapang na ipinahayag na hindi siya kailanman upo sa Absolute Throne. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng matinding katahimikan sa buong Gwanghwamun, habang ang lahat ng mga incarnation at constellation ay hindi makapaniwala na may isang taong kusang tatanggi sa ganap na kapangyarihan. At diyan nagtatapos ang Kabanata 70 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 71? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod, paalam.